Patuloy ang pag-abot ng Commission on Elections sa ating mga kababayan para magparehistro sa botohan. Sa katunayan, kahit ang mga kababayan nating lumad sa Bukidnon, pinuntahan pa ng ahensya para matiyak na sila'y makakapagpatala. Nagbabalik si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Sa edad na 74, hindi pa kailanman nakaboto si Tatay Pedro. Kahit kasi anya gusto niyang bumoto, hirap na siyang makapagparehistro bilang isang lumad o indigenous people sa Bukidnon. Bukod sa gastos, pahirapan ang pagbaba ng bundok at ilang oras pa ang kailangang ibiyahe makapagparehistro lang. Ang gusto niya, nagparehistro siya dahil ang gusto niya ay makatulong siya sa taong dapat makaupo sa pwesto. Dapat yung butuhan niya yung mga dapat na maiupo sa katulad ni Bongbong Marcos sa ating mahal na Pangulo. Pero ang Commission on Elections hindi papayag na miski isang Pilipino hindi magamit ang karapatang bumoto. Mismong COMELEC, sinuong ang tribo ni Tatay Pedro, ang tribong Tigwahanon sa sitio Kalinawan, umakyat ng bundok, tumawid ng ilog at nagpasaya ang COMELEC sa mga lumad. Mainit naman ang pagtanggap ng tribo sa COMELEC. Inalayan pa ng ritual ang komisyon at pinilahan ang registration. Pagdating naman dito sa sitio ng Kalinawan, sa pagpaparehistro ng Tigwahanon ay 35 lang ang mga bagong nagparehistro. Pero ayon nga sa kanila, ang importante ay lahat sila makakaboto sa darating na eleksyon. Ang leader naman ng tribo, ikinatuwa ang pagkilala ng COMELEC sa karapatan ng mga lumad na makapagparehistro at mabigyan ng prioridad sa pagboto. Ang akong mensahe para sa atong mga kumain, dako kay pagpasalamat labi na sa mga tao karon nga walay pamasahe ko kulangon sa mga pamasahe nga magparehistro sa barangay. So ako dako kay pagpasalamat na naabot na sa among sitio sa Kalinawan. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, plano din nila na hindi lang registration, kundi pagboto, dalhin na rin sa mga IPs. Kung kakayanin din lang naman ang 110,000 machines natin, kung halimbawa doon sa sitio na halimbawa pinuntahan natin kanina, isang barangay halimbawa yun, kung magkakaroon ng mga 300 hanggang 400 na mga botante doon, bakit nga ba hindi natin dadalhin yung ating mga makina? Napatunayan naman natin na yung bagong makina na gagamitin natin na ngayon ay i-customize dyan sa Korea ay kayang-kaya ma-operate kahit walang kuryente. Nasa 900,000 ang botanteng lumad sa buong bansa. Kaya sabi ng COMELEC, malaki ang magiging ambag nila sa susunod na eleksyon. Sa ngayon naman, nasa 1.4 million na ang nagparehistro sa bansa simula noong Pebrero. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.